Hey, good morning! Good morning! Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Bata pa lamang, nabibighani na si Atty. Shell Diokno sa galawan sa korte ng mga abogadong di Campanilla. Nagtapos pa siya bilang Magna Carta. Magna Carta. Magna cum laude. Yun, para maayos So, nagtapos pa siya bilang Magna cum laude sa Northern Mindanao University. Nagpakabihasa sa University of the Philippines at sa Estados Unidos pa man din sa larangan ng abogasya. Ngunit, datapwat subalit, tila kulang na kulang ang kanyang kaalaman ukol sa beauty ng hukumang trial by jury of the people o dili kaya'y sadyang ayaw lamang niyang ilantad ang katotohanang magpapalaya sa puwersa. 99.9% it's a puwera. Yan pong aking ipapaliwanag, iuukil-kil sa inyo pong mga kamalayan sa episode po na ito. Para sa iba yung kwento patungkol sa ating juror advocacy, abay pasiran lamang po ang aking juror advocacy YouTube channel, Mr. Juror Kitkilatis Lagari. One word po yung Kitkilatis Lagari. At nandun na din lang naman kayo, abay pahirit na ng subscription. Libre lamang po yung wala ko kayo intinding babayaran. At syempre pa, kung gusto po ninyo, paki-like ang atin pong mga contents, ang atin pong mga pagmumulat na video, at paki-share sa inyong mga kakilala, maging kaaway, kaibigan, kamag-anak, para mas marami po tayo maimumulat. So, let's do it. Kailangan pong bigyan po natin ito ng hustisya. Kung paano natin nasabi ang ating mga ipinangangalandakan, ang ating batayan. Roll BTR. Baka walang ito, boses. Sandali, lagyan natin siya ng kanyang volume. Saan na ba yung volume dito? Hindi ko na tuloy makita kung nasaan yung volume. Ito. Okay. Sakasan po natin para dinig sa buong mundo. Umpisan po natin sa simula. Ayan. Roll VTR. To do? No. Did he encourage you to be a lawyer? No, not at all. He's not that type of guy, No. like the dictator. It was your own decision based on being inspired by your dad. Yes, as young as 13 years old, I really wanted to be like him. To the point where when I would see him dressing for court, I would ask him, "Can I go with you?" And he never said no, and I was so fascinated by court proceedings. Very well advantage ko in a way sa
And in the past, you were also cum laude, is that correct? You graduated cum laude, or is it magna cum laude? Yes, from Northern Illinois University. What learnings did you get from studying abroad that you were able to bring back to the Philippines? Yeah, it is really very enriching for me because we are a civil law tradition, while in the States they have a common law tradition. And even the way law is taught is different. I got to study law at the University of the Philippines before I went to the States. So I had an experience of legal education here and then legal education in the U.S. And in the U.S., they really emphasized analysis, critical thinking, and the ability to see legal issues when you have a jumble of facts, which is in reality what lawyers have to do. I am so happy that I got that kind of preparation. So nakita nyo po kung ano po yung kanyang mga binigyan ng point of view. Unang-una, yung common law at civil law. Hindi po masyadong binigyan niya ng completos recados, hindi po ba? Hindi. So, bigyan po natin. Dali lamang babalandra ko lamang itong ating asan na ba yun? Ito. Okay. Hindi yan Mali yan, kitkilatis. Ito yun Diba? Ano ba yun? Bakit napunta tayo dyan? Okay, alright. Kailang, di sa may baba. Tingnan natin team juror. Yan Atin siya ngayong ano ba yun? Pin the bar and ito kasi ito. Play with Windows Media Player. Yan Ito po yung ating mga ka-juror. Ano po? Ito yung mga Mr. and Miss Juror sa iba't ibang lalawigan, probinsya, maging sa ibayong dagat. Ano po? Ito po yung mga nakumbinsi na natin noon pa, nadagdagan pa ito, pero hinahanap po yung iba pa sapagkat yung aking laptop noon medyo nasira. So yung ibang files sinusubukan ko pa hagilapin kung saan ko siya mahagilap. At any rate, civil law versus common law. Hindi, baliktad. Kasi nauna yung common law Common law versus civil law. Ano bang klaseng hayop itong common law? Ang common law po ay hindi nakasulat. Ito po ay kumbaga shared down the line through the word of mouth ng mga magulang sa kanilang mga anak, yung mga anak nila na naging magulang kumbaga through generations, kahit hindi siya nakasulat, na-memorize nila. Bakit po? Sapagkat napakalinaw po ng batayan diba? At ang batayan ay ang utos ng Panginoong Diyos. Do unto others what you want others do unto you. Do unto you. Diba? Natatandaan ko yan sa aming kwarto sa Rizal Elementary School. Do not do unto others what you do not want others do unto you. Yan po nakalagay doon. So kung ano yung masama para sa iyo, ay huwag mong gawin. Ika nga ng mga matatanda sa atin noon Ang panglalamang sa kapwa ay gawaing masama. Iba na ngayon yan, lalo na yung ating mga kawatang puno ay politisyan. Sa kanila kasabihan, ang panglalamang sa kapwa ay gawaing tiba-tiba. Nag-umpisa po itong common law nung panahong ng 1215. Ito po ay inilapag sa Magna Carta of 1215 England. Na andoon yung kanilang mga karapatan na alinsunod sa kagustuhan ng Panginoon.
Sapagkat bago po nangyari iyon, ang kalakaran sa mundo ay paghahari-harian. The divine right to rule kuno ng mga naghahari-harian. So patayan ng patayan at yung mga karapatan ng mga mamamayan sinasagkaan. Katulad na lang halimbawa ang isang, alam niyo ba saan nanggaling itong F-U-C-K? Fuck. Sa England. Ang ibig sabihin, fornication under consent of king. Kaya pagka yung mga nag-asawahan na binasbasan ng hari, yung pintuan nila lalagyan ng F-U-C-K. Doon po yan galing. Ay pambirang pati. So, ang masama pa doon, yung mga ayudante ng hari ay may karapatan sa unang gabi na sumiping doon sa mapapangasawang babae. Pambihirang pati. So nilitan niya doon sa Magna Carta ang kanilang mga karapatan ng Briton. Magna Carta meaning the Great Charter of Freedom. At kasama doon, pinakamatindi, yung numero 39. Na walang sino man, maaaring parusahan, kung hindi nahuhusgahan na may kasalanan, batay sa mga, sa common law, o kaya ay sa mga nakasulat na batas. Ayan, binigyan ko na kayo ng clue kung ano yung civil law, no? So, trial by jury of peers. Okay? Ano naman yung civil law? Ang civil law po ay nag-umpisa yan noong nagkaroon na halimbawa ng mga saligang batas. Ang France, ang United States of America, ang maraming European countries. Kasi, ang ibig lamang sabihin po ng civil law, civil code. Codified na po yung mga batas, o kaya ay meron ng mga Republic Act kung hindi man siya constitutional provision. At kailangan, siyempre, yung mga batas na gawa ng Kongreso, gawa dyan sa mga konseho, dapat ay alinsunod sa saligang batas. Hindi po pwedeng kontra. Magiging unconstitutional yan. So yan po pagkakaiba ng common law at civil law. Yung Pilipinas po, gumaya na ho tayo sa Amerika, sa Inglaterra, bago pa po sinakop ang ating bayang magiliw ng mga Kastilaloy, ng mga mandarambong, abusado, mga land grabber, mga ngamkam ng lupain. Pero mo, buong lupain natin kinamkam ng mga hinayupak. Hindi po ba? So, isa pang hindi masyadong pinaliwanag o baka hindi rin alam ni Attorney Shell Diokno, nakaakibat ng tinatawag niya lang na common law na sistema ng hustisya ay yung nabanggit ko na trial by jury of the people. Meaning, sa model natin na gusto ipairal yung sa Amerika, particularly yung pong sa California, judicial district o judicial branch, ang mga grand jurors na ang bilang ay 16 hanggang 23 katao, sila po ay mga pangkaraniwang mga mamamayan. Pangkaraniwan. 18 anyos pataas, kailangan po nila mag-apply na maging grand juror sapagkat may termino. Isang taon o hanggang isang taon kalahati. Minsan sumusobra pa yung termino ng mga grand jurors. So, kailangan may panahon kang talaga. Imbis na tumambay ka lang dyan sa kanto-kanto, mag-apply ka na. Maging grand juror para ikaw ay may honoraria. At doon sa nagsipag-apply sa bawat judicial district,
mga regional trial court o regional trial court district, no? Irarapol para kumuha po doon ng 23 kung hanggang 23 ang kinakailangan. At sila po ay kikilatis kung may probable cause o wala. Ang sa atin, ano ba ang kalakaran? Yun pong isang prosecutor sa Department of Justice ang siya pong nagdidetermina kung may probable cause o wala. Ganon din sa ombudsman, isang prosecutor ang nagdidetermina kung merong probable cause o wala. Sa hukuman trial by jury, 23 katao, 12 kinakailangan boto para maabsuelto ang iniimbestigahan. At pasikreto po ang kanilang pag-iimbestiga. So walang kamalay-malay ang sino mang iniimbestigahan, kaya hindi niya magawang gumawa ng masamang kilos. Ano po? At yun naman ay makademokratikong proseso po yun na hindi pinaalam sa kanya, sapagkat sa sandaling mapatunayan na walang kapararakan ang ipinararatang sa kanya, hindi masisira ang kanyang pagkatao. Ngayon, ang prosecutor po, ito po ay tagapagsilbi lang ng grand juror. Sila po ang nag-iimbestiga sa labas. Lumalabas po sila para mangalap ng mga testimonya, testigo at mga dokumento o mga ebidensya. Hindi katulad nung meron tayo, abay nako, andun na sila nagpapalaki ng sa kanilang mga cubicle, no? Pambihir. At kapag may probable cause, indicted, no? Ang inaakusahan, abay, ipapasa na po yun sa judge, ano ho? Siyempre, merong executive judge, no? Pag naipasa na doon sa kanila, ceremonial lang ang trabaho ng judge. Irapol kung sinong hahawak, sinong magiging ponente sa mga judges doon sa naturang regional trial court, no ha? Pagkatapos, pagka narapol na yun doon, patatawag siyempre yung indicted, no ha? At i-arrange siya. Ito yung mga akusasyon laban sa'yo, guilty o not guilty? Pag sinabi niyang not guilty, bibigyan siya ng 7 buwan. Pinakawalang-wala lang naman yun. No? Pwede naman siya umirit ng extended period kung hindi pa siya handa na i-defense ang kanyang sarili. Kaya kung inyo pong natatandaan, ang ICC po ay patakaran dyan, halos kahalin tulad ng trial by jury. Kaya si Karma Digong binigyan ng 6 na buwan para paganda ng kanyang kaso. Meantime, habang pinaghahandaan niya, pwede siya magsumite ng petisyon. At yun nga, yung mga petisyon nila isinumite ay yung walang jurisdiction ng korte na yun naman ay panaginip lang nila na tiyak mauwi sa bangungot. No? At yung isa pa ay pinag-i-inhibit nila yung 2 justices o judges. At mukhang nagkusa na medyo pansamantalang umiwas muna. Yung isa ba o 2 sa mga judges. So, ayan pagka naipasa na-schedule na yung kanyang first day ng hearing, abay, 30 days at least prior to that, scheduled hearing, ay magrarapol na. Ilararapol lahat ng 18 anyos pataas doon sa area of responsibility. Sa teritoryo ng regional trial court. At kapag, siyempre, ipaalam sa kanila na sinusumon ka for jury duty sa ganitong araw at ganitong oras, mag-report ka sa regional trial court of Quezon City, halimbawa, o kung saan mang regional trial court,
in pain of penalty. Pag hindi ka dumalo, abay, may kaparusahan. No? Kasi obligatory po eh. Hindi katulad ng grand jury, no, na kailangan mag-apply, dito po sa trial jury, lahat ay obligado. Ito po ay patriotikong obligasyon ng bawat Pilipino sa layuning panday lipunan. Para magkaroon tayo ng makatarungan at makataong lipunan sa makatuwid, makadiyos na lipunan. Apo, so, ayun na. Pagdating ng araw na yon, yung mga nagsipag-report ng mga sinomon for jury duty, bigyan ng orientation at kung ano ang dapat nilang papel na gagampanan. Gamit ang sentido komun ng pangkaraniwang tao, tutuklasan nila ang katotohanan. Hindi po ang kung anong batas, ang katotohanan. Yung pong mga abogado at ang judge, ang siyang mag-orient naman sa mga jurors kung ano yung batas na maaaring nilabag at kung ano ang karampatang parusa. At pag nagdesisyon ng mga juror, guilty or not guilty lamang po. Wala na masyadong riko-riko bikos, wala na masyadong mga palusot katulad ng ginawa ng Boa Kang Gibara na sip-sip tuta ni Karma Digong na pinaikot-ikutan ang batas at ayon mukhang gusto na namang isahan, hindi na isahan, dalawan, apatan na yata si Dilima, hindi pa, walang kasawa-sawa itong animal na ito, ano po. Katulad din ng nangyari doon po sa mga empleyado ng PAL, Philippine Airlines. Nung yan po ay bininta ni Erap Estrada kay Lucio Tan, marami po siyang mga sinibak na empleyado. Siyempre, para makaiwas siya na bayaran ng kanilang mga benepisyo. Nagkaroon ngayon yan ng kaso at ang kaso ay nakarating pa sa Korte Suprema. Abay, nadesisyonan na with finality ang kaso. Abay, itong si Estilito Mendoza, kasi kaya yan style, no? Stilong bulok ang gamit niyan Sumulat siya na parang nagmarites lang sa Korte Suprema. Abay, kamukat-mukat mo, no ha? Binaliktad ng Korte Suprema kanilang desisyon. Final and executory na. Iyan ang kabuktutan sa hukuman trial by palakasan na meron po tayo. So malinaw yan Wala pong masyadong alam, kung hindi man wala masyadong alam si Sir Jokno sa kalakaran ng jury justice system na hindi naman ako naniniwala dahil doon nag-aaral siya sa Amerika diba? Katulad din siya ng mga pensyonado noon ng mga Pilipino na pinag-aral sa Amerika at hinasa sa proseso ng demokrasya at nung dumating ang panahon na nilimbag, sila na lumimbag ng 1935 Constitution, mga Pilipino po yun. No? Kaungasang kabulastugang kaisipan, kaungasan, ang sinasabi ng ilan na mga kano daw ang gumawa ng ating 1935 Constitution. Mga ignoramos yung mga yan. O kaya talagang mahilig lang na magpalusot. So yan po, malaking pagkakaiba ng common law at ng civil law. No? At hindi importante masyado riyan, kung yung batas ay codified o hindi. Sapagkat sa ating saligang batas man, may nakasaad na probiso na nire-respeto o ire-respeto ang mga kostumbre. Diba? At yung mga common law po, yan po yung kostumbre po natin Diba? Anak, pagka may nangangailangan at kaya mo namang tumulong, tulungan mo na. Sapagkat ang sabi sa Biblia, balikatin ninyo ang cross ng isa't isa. Be your brothers and sisters keeper. Kaya tingnan po ninyo, ang mga bansang ang common denominator ay may jury justice system. America, United Kingdom, Canada,
yung Australia, Japan, Hong Kong, Singapore, Malaysia, South Korea, nakakabago-bago lang nag-shift, maging ang Spain na 1970s pa yan nag-shift na sa hukuman trial by jury. Yung the Netherlands, yung pong Belgium, yung Switzerland, at maraming iba pang mga European countries, abay, ligtas at hayahay ang buhay ng kanyang mga mamamayan. At yan po, ang numero unong proposisyon. Ang batayan, proposisyon ng demokrasya. Equal justice for all. Freedom and equality equals democracy. At para magkaroon po ng patas na katarungan, independent na justice system, trial by jury of we the sovereign Filipino people po ang bukod tanging paraan. Kaya bantayan po natin kung anong mga kilos at galaw nito sina Diokno. Tingnan nga natin kung sila nga ba isimbolo ng demokrasya. Si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, tingnan po natin. Posibleng mabubuko nila, ibubulgar nila yung mga kurakutan sa kabambayan. Ang tanong, kaya ba nang panagutin ng mga salot na kurakot? Sa hukumang trial by palakasan na kontrolado ng mga abusado, traidor, mga land grabber, smuggling lord, drug lord, pogo lord, at mga mamamatay tao ng mga kawatang kuno ay politisyan. Paano mo sila papanagot sa sarili na hukuman? Pambirang patiso. Ay, nako. And so, sa diwa po ng bayanihan, sana all ay sumama sa ating partido KKK 2.0, demokratiko, nating puwersa, 99.9% itsapuera. Pag tayo nagkaisa, sa susunod na halalan 2028, tayo na magpapatakbo ng ating gobyerno like hell, no more. Dapat lang. Juror ka. Kung pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang. PhD, Public Administration Honoris Causa. May God bless us all. May God bless Philippines.